Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, pinatahimik Kong Leandro Leveste binastos sa kamera. Lagot na, dawit si Pangandaman. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin ngayong araw na ito. So yan mga kababayan, palike at pasubscribe naman po ng video ito mga kababayan. Maraming salamat po. At eto nga, nako Representative Leandro Leveste, Ligarda Leveste, hindi pinagsalita. Eto mga kababayan, panoorin po natin to para marinig po nating lahat, no, na yung pambabastos nila dito po kay Representative Leveste. Session resumed. Majority Leader. Madam Speaker, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058, the fiscal year 2026 General Appropriations Bill. I move that we ratify the said Conference Committee report. All those in favor of the Conference Committee report say aye. Aye. All those against say nay. Mr. Speaker. The ayes have it. The said Conference Committee report. So may naririnig po kayo mga kababayan nagsasalita, Mr. Speaker, yan po ay walang iba kundi si Representative Leveste mga kababayan, no? Is ratified. Majority Leader. Madam Speaker, I move to adjourn session until January 26, 2026 at 3 in the afternoon. Session is adjourned until January 26, 2026 at 3 p.m. So yan mga kababayan, narinig po natin yung boses po, no? Sinasabi po ni Representative Leandro Ligarda Leveste, Mr. Speaker, no? Siya po yung nagsasalita na yun mga kababayan. Pero hindi po siya pinagbigyan makapagsalita. Ang tanong, bakit kaya? Diba? Dahil ba binubulgar niya ang mga kalokohan dyan sa House of Representatives kaya pinatahimik siya? Diba? Ganun lang siguro yun eh. Like for example, yung nangyari kay Kong Miao, kay Kong Barsaga, di ba? Ganun din eh. Pinatayan din po si Kong Barsaga, di ba? O hindi siya pinagsalita. Ngayon naman po itong si Representative Leveste, hindi rin po pinagsalita, no? Kasi parehas po silang against the government, di ba? I mean, mayroon po silang mga prinsipyo na hindi nagugustuhan, no, ng administrasyong ito, no? Kaya ingat-ingat po kayo, Congressman Leandro Leveste, di ba? O lalo pa ngayon, di ba? Medyo mainit po ang kayo, di ba? Diyan po sa Cabral Files na 'yan, no? Baka mabalitaan namin isang araw madulas ka, wag naman po sana, di ba? Samantala mga kababayan, Ito naman po ang balita mga kababayan. Sabi po dito, Cabral, ito ipatungkol po dito sa pagkakakuha ni Congressman Leandro ng mga files ni Jose Cabral, no? Sabi po dito, Cabral staff say Leandro Leveste reportedly took files from DPW's office. Dinidinayin po yan ni Representative Leveste, di ba? So, kung kinuha ito persahan, mga kababayan, no? Hindi na po, ibig sabihin po noon, pag nanakaw po yun eh. Diba? Pag nanakaw po yun kung kinuha ng persahan. Di sana, diba? Kung kinuha po ito ng persahan, mga kababayan, ni Representative Leveste, kaya late Jose Cabral, no? Di sana po mga kababayan kinasuhan na po ni Jose Cabral nung nabubuhay pa. Sana inireklamo na po ito para makuha niya ulit yung mga files. Ako po personally mga kababayan, hindi po ako naniniwala na talagang persahan itong kinuha. Diba? Hindi po persa yan. Kusang ibinigay yan mga kababayan. O sabihin na natin, no?
na yung mga files ay kinuha talaga ni Congressman Liveste. Okay? Ibig sabihin, this Cabral files is existing. Taliwas po ito sa sinasabi ng palasyo na hindi totoo ang Cabral files. Di ba? Kinuha man yan o hindi ng pwersahan, no? Ang importante, the file exists. No? I-authenticate man niya ng DPWH or hindi, dahil dito sa sinasabi nilang forcibly took, persahang kinuha yung mga files, it already authenticated, no? The files, mga kababayan, nagaling talaga doon sa kamay ni Yusek Cabral. Diba? May picture nga sila, nilabas na may sugat pa dito eh. Diba? Maniniwala ba kayo, isang Leandro Liveste pupunta sa opisina ng DPWH at mangunguha ng mga gamit na hindi naman kanya? Diba? Kung hindi ito ibinigay. Nako, niloloko na naman po tayo, mga kababayan, nito ha. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Kasi ito papasadahan pa rin po natin itong si Yusek, si Secretary Amina Pangandaman, no? Yung nag-resign na rin po ito, no? Sabi po dito ni Mike Defensor, former anak kalusugan representative. Sabi po dito, Amina Pangandaman mas marami umanong alam kaysa kay Yusek Cabral. Nako, binigyan din ni dating anak kalusugan representative Mike Defensor na mas sigit ang kaalaman ni Amina Pangandaman na dating kalihim ng Department of Budget and Management kaysa kay yumaong dating DPWH Yusek Cabral. At alam mo na tama ang mga itinubunyag ni Leandro Liveste. Ayan, mga kababayan, mas marami raw alam, no? Kaysa kay Cabral itong si Amina Pangandaman. Aba, kapalakpakan po natin ito. Totoo naman siguro. Siya po ang chief ng DBM o yung tinatawag na Department of Budget and Management. Lahat po ng nandun, hindi po yan na magiging GAA kung hindi inilagay doon. Diba? Sa budget. So meaning, aside from the President, you as a Secretary of Department of Budget and Management, ikaw ang mas nakakaalam. Diba? Maliban sa Presidente, kasi ang Presidente talaga alam na alam niya yan kasi bago niya po yan pirmahan, pinag-aaralan po yan, diba? Oh. Pero mas may nakakaalam din yung Secretary ng Department of Budget and Management. So, nasaan na ito sila ngayon? Diba? Oh, nasaan na po si Amina Pangandaman? Nasaan na po yung dating sekretary ng DPWH na Secretary Bunuan? Wala na tayong balita. Diba? Lahat nakatutok na po dito sa Cabral files na ito. O, puntahan naman po natin yung mga nabubuhay pa, baka makapagsalita pa. Diba? Si Amina Pangandaman, kumustahin nyo, baka nadulas na rin. Huwag naman sana. Diba? O, asikasuhin nyo, si Bunuan, pauwiin nyo na, baka may gustong ikanta. Diba? Kasi ito, mga buhay pa po ito eh. Baka isang araw, mabalitaan natin, nadulas po sa putikan, baka, diba? Magurgur din, magsalita na po kayo. Okay, mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan, mga karibin natin, i-comment nyo na lang sapagkat, pasadahan din po natin itong si Congressman Erese. Mas makatotohanan kaysa po sa mga sinasabi ni Jose Claire Castro, no? Kasi si Jose Claire Castro, pag nagsalita, parang out of this world no? Pakinggan po natin to. Sabi po dito, ginamit ang pondo ng bayan para sirain si BP Sara. Aba, ito pakinggan po natin to. Ng ilan sa mga
kasama alay ng Pangulo si Vice President Sara. At ang pondo ng bayan ay ginamit to incentivize politicians to go against Vice President Sara. At siguro nagkamali siguro ng nakonsinte itong ganitong sistema. Nakita na naman natin yung mga Quadcom at nabalitaan naman natin kung paano malalaki ang pondo na nakuha ng mga participants sa pagpapabagsak sa effort to pabagsakin si Vice President Sara. Dito nagsimula. At pagkatapos, nag-enjoy na siguro lahat. So lahat ay meron ng mga insertions. Lahat ay may mga programa na questionable na naipasok sa budget. At sabi ko nga, dalawang bagay lang. Itong nangyaring pinakamalaking korupsyon na ito ay either kasabwat si Pangulo o talaga namang napabayaan ng Pangulo. So, alin po ang totoo dyan? Kasabwat ang Pangulo or pinabayaan ng Pangulo? Diba, nasirain na lang si VP Sara. You know what, marami pong umamin ng mga congressman, diba, na iniipit lang sila, kaya pumirma sila doon po sa impeachment, no? So, napaka balahura po ng gobyernong ito. No, ibiruin mo, pera ng taong bayan gagamitin para siraan si VP Sara na mas pinagkakatiwalaan pa kaysa sa kanila. Diba? Mga kaubayan, mag-isip-isip na po tayo sa susunod, di ba? Mga karibin natin, no? Kung ganitong klase ng ng pamumuno ang meron tayo, walang kinabukasan ng Pilipinas, di ba? Kung gagamitin lang nila ang pera ng bayan para sa sarili nilang mga interes, nako, delikado po ang Pilipinas. Lulubog ang Pilipinas, ha? At maaaring di na po tayo makabangon sa sobrang laki po ng ating utang. Diba? At nawawala na po yung mga asset natin, yung gold reserve natin, wala na rin po. Yung SSS, yung sa PhilHealth, pinambawasan po nila eh. Pag-ibig, diba? Nasa Maharlika Fund, kumusta na ang Maharlika Fund? Nako po. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito mga kaubayan? I-comment nyo na lang. Ayan, maraming salamat po.